at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Investigador, now loading. Sa Investigador ngayong gabi, aming ibibisto sa inyo. Nakakatulong sakay, yung mga tao. Palipat-lipat ng sakay. Natatagalan yung pagbibigay ng hirap talaga. Tulay na isang taon ang kinukumpuni, hindi pa rin matawilan. Huminto sila, September! Alam mo, ang laki ng perwisyo. Asawa ko kung hindi mamatay. Paano gagawin namin? Repacker ng noodles parang nagre-repack lang ng basura. Expired na noodles, then nire-repack nila at binebenta rin nila. Yung mga seasoning matitigas na, tinatanggal nila sa plastic tapos dinudurog nila gamit mga bakal din. Wala silang guantes o kung ano pa man. Inirereklamong barangay kapitan at home daw sa barangay. Puro electric ang laman. 2 rice cooker, may airpot, TV, 2 aircon. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung bayad. Sa pintuan pa lang nangangamoy na yung usok ng prito, ng suka, ng pinamalhan, ng adobo. Ano ba klaseng barangay to? Bahay ba to? Apartment? Mga nagabi po ako si Michael Ricas at ito ang bagong dekada ng Investigador. Sa programang ito, ang mga abusado at ang mga manloloko. Hindi natin tatantanan. Noodles at tinapay perfect combination. Noodles at barbecue o fried chicken, pwede rin. At ito, bagong pauso, noodles at basura sa junk shop. Para sa mga taong on the go o kaya naman sa pamilyang mainit na sabaw ang gusto, isang pakete lang ng noodles na pinakulo sa tubig ng 4 na minuto. Sold na ang buto-buto. Mura na, swak na swak pa sa kumakalam ng sigmura. Ang Investigador, may repack na instant noodles daw kasi na binibenta sa bayan ng Kabuyaw sa Laguna na mura na, malasa pa, may extra seasoning pa. Ayon sa impormanteng nagtimbre sa Investigador, sa junk shop na ito raw ibinibenta ang mga hinihinalang rejected at paso o expired ang mga noodles. Mga bakal, mga scraps, yun lang dapat pero meron din silang mga noodles, binibili nila ito, itong mga expired na noodles, then nire-repack nila at binebenta rin nila doon sa mga parokyano nila. Pwede ka rin pumasok doon sa loob ng junk shop, kalapit ng mga bakal, mga bote doon, yung mga noodles na doon nila nire-repack. Minanmanan namin sa barangay Sala sa Kabuyaw, Laguna ang inirereklamong Almed Junk Shop kung saan daw ibinebenta ang mga inire-repack na noodles. Mula sa labas ng junk shop, makikita ang mga nagkalat na bote, dyaryo, garapa, bakal, plastik, karton at kung ano-ano pa. Ang ilang tauhan ng junk shop abala rin sa pag-asikaso ng mga kalakal. Tila wala namang kakaiba sa ginagawa nila. Pero katabi pala ng junk shop na ito ang isang tindahan. Zoom in video! Sa tindahan ito, pinaniniwalaang ibinebenta ang mga inire-repack na noodles mula sa loob ng junk shop. Sa loob ng tindahan nga, makikita ang ilan sa mga na-repack na noodles. Pagpasok mo sa loob ng tindahan, makikita mo nakalayer ng plastic-plastic na noodles. Walang pangalan yung lalagyan, tapos yung seasoning nasa isang lugar din. Naka-repack na rin ng plastic. Ang isang malaking plastic ng repack na noodles na may 6 hanggang 7 kilo ay mabibili lamang ng 100 piso. Habang ang maliit na plastic ng repack noodles na may timbang na 1 kilo ay nagkakalaga ng 30 pesos. Mas mura kaysa sa mga instant noodles na mabibili sa palengke o grocery, kung kaya't may ibang mamimili na ito ang pinipili. Noong bumili ako, hindi na ako tinatanong ng nagbibinta kung para saan gagamitin. Basta pinagbintahan lang ako. Kapansin-pansin din na bukod sa instant noodles, may karneng baboy rin silang itinitinda. Wow! Business-minded ang nakaisip ng gimmick na ito Junk shop na nagre-repack pa ng noodles, nagtitinda pa ng karneng baboy. Kayo na ang dumiskarte. Susme! Sa bitbit na kamera ng isang asset, makikita rin sa video ang loob ng katabi nitong junk shop. Patong-patong ang instant noodles sa tabi ng mga basura. Zoom in video. Ayan Sus Mariosep! Kasama ng mga riniripack na noodles at mga bakal, karton at iba pang kalakal nilang nakolekta. Naku naman!
Pagpasok sa loob ng junk shop, makikita doon mga noodles, nandun lang kasama yung mga kahoy at mga basura. Nung bumili ako sa loob, tinatanong ako kung para saan yung binili kong noodles. Sabi ko para sa mga tauhan ko, pang merienda. Doon sila mismo kumuha sa nakatambak sa junk shop. Tinimbang na rin doon, saka binigay sa akin. Sa isang bahagi ng junk shop, makikita sa surveillance video ang repack na mga seasoning o pampalasa ng noodles. Enter split screen. Kanya-kanyang pwesto sa pagre-repack ng mga tauhan ng junk shop. Freeze video, zoom in. Ano kayang flavor ng seasoning na yan? Lasa kayang bote, dyaryo o garapa? Yung mga seasoning matitigas na. Tinatanggal nila sa plastic tapos dinudurog nila gamit mga bakal din. Wala silang guantes o kung ano pa man. Mabaho yung paligid, naghahalo amoy ng seasoning at mga basura. Hindi po layo ng investigador na masamain ang pagtatrabaho sa junk shop ng mga tauhan ito. Nais lang po naming tugunan ang reklamo tungkol sa mga nire-repack na instant noodles ng kanilang mga tauhan na maaaring makasama sa kalusugan ng mga mamimili. Agad isinangguni ng investigador sa Provincial Health Office ng Laguna ang reklamo tungkol sa pagre-repack at pagbebenta ng instant noodles ng Almed Junk Shop. Maging sila tila hindi masikmura ang paraan ng pagre-repack ng pagkain ng junk shop. Kasama ang Special Task Group ng Laguna Police Provincial Office, mga kawani ng Provincial Health Office, lokal na polis ng Kabuyao at investigador, ikinasaka agad ang isang inspeksyon para may basura na ang pagre-repack ng dugyot na instant noodles ng Almed Junk Shop. Susunod! Hindi dapat yun, diba? Kasi pagkain niya. Hindi, yung durog naman kasi bakit? Oo, pang-animal yun eh. Kahit pa sabihin mo pang-animal. Hindi kasi pag pang-animal, hindi na namin masyadong inaano. Hindi mo kasi pwedeng sabihin mo pang-animal siya. Kasi ang noodles pagkain ng tao. Tatlong sangkapangkailangan para malinis ang dugyot na noodles. Ang Special Task Group ng Laguna Police Provincial Office, ang Sanitary Inspector ng Kabuyao, at siyempre, ang investigador. Inireklamo ang umano'y kadugyutan sa paraan ng pagre-repack ng instant noodles sa isang junk shop na matatagpuan sa isang barangay sa Kabuyao, Laguna. Mantakin nyo naman katabi raw ng mga bote, dyaryo, garapa, bakal at sangkaterbang basura ang mga inire-repack na instant noodles at seasoning o kasamang pampalasa nito. Junk instant noodles na nire-repack at nabibili sa junk shop. Ibasura! Kaya naman isang inspeksyon ang mabilis na niluto kasamang Special Task Group ng Laguna Police Provincial Office, mga kawani ng Provincial Health Office, lokal na polis ng Kabuyao at investigador. Sa pagkakataong ito, malapit nang wakasan ang racket ng inireklamong Almed Junk Shop. Pagdating sa junk shop, kaagad nag-inspeksyon ng mga otoridad sa lugar. Sa isang sulok, nadatnan pa nila ang ilang trabahador ng junk shop na nagre-repack ng mga seasoning ng instant noodles. Expired na ho yata yan tayo, no? Expired na. Nadatnan din ang mga nag-i-inspeksyon ng may-ari ng junk shop na si Medelin Batas. Ayon sa kanya, nagre-repack sila para sa konsumo ng mga alagang hayop. Pero inamin din niyang pati ang mga amo ng hayop bumibili at kumakain din ng noodles na galing sa junk shop nila. Panghayop na, pang tao pa. Hala! Yung binibili naman namin sa buo, talagang good yun. Or human consumption talaga. Meron nang napasama doon na pinaper kilo din namin yun, tinetesting lang namin yun. Tinetesting? Oo po. Tinetesting for? Yung may unti-unti kasing nabili eh. Binibenta namin. So palagay niyo po ba safe po bang kainin ng mga tao yung mga binibenta ninyo? Oo, safe naman mo yun. Nakuha, tinasa ng preba. Ang mga sanitary inspector ng Kabuyao, ginisa lalo ang may-ari ng junk shop. Hindi dapat yun, diba? Kasi pagkain niya. Hindi, yung durog naman kasi bakit? Oo, pang-animal yun eh. Kahit pa sabihin mo pang-animal. Hindi kasi pag pang-animal, hindi na namin masyadong inaano. Hindi mo kasi pwedeng sabihin mo pang-animal siya. Kasi ang noodles pagkain ng tao. Pero sa gitna ng isinasagawang inspeksyon ng mga otoridad, tila may masansang pa silang namoy. Sa ilalim lang ho yan, kahit mag-amoy mo tayo dyan. Sa ilalim ho yan. Ma'am, pabaho.
Dapat dyan, hindi na kayo nagbebenta. Bawal na bawal yun. Yung ganyan. Hindi nasarap naman to eh. Yung ilalim lang. Kadi-deliver nga lang po ito eh. Tagal na yung karne na yan. Doon gawa. O ibig sabihin August, September, October. Ibig sabihin, mga 4 na buwan yung ano. Hindi lang pala junk noodles ang tinda sa junk shop, pati mga junk meat at chicken rin pala. Ano yan, Botcha? Ito parang 5 na siya. Kahit na 8 pa rin, nagtagal na. Walang huli na parang. Ininspeksyon din ang katabing tindahan kung saan ibinebenta umano ang mga inire-recycle daw na pagkain. Nauna lang inamin ng may-ari na wala silang permit para magbenta. Kaya naman hindi na rin namomonitor na nababantayan ng munisipyo ang kanilang mga itinitinda. Hindi katwira na December na. Kasi anumang business mo, kaya ano pang month niyan, bago ka mag-operate, dapat ikukuha mo. Lalo-lalo na kapag ka food establishment. Kasi magkaroon tayo ng problema dito. Lahat tayo perwisyo. Hindi kasi ang ano ko lang naman ho, ma'am, December naman ako, January naman ho ako, pwede na akong magkuha ng permit. Yun naman ang ano ko. Mamaya makadisgrasya ka. Pati ang may-ari ng tindahan nalito na rin kung alin nga ba ang pagkain pang tao at alin ang panghayop na paninda. Feeds at saka pang human consumption ng ano namin, ang tinda namin talaga. So pang tao din? Hindi. Ano raw? Magkasama ang ano namin, yung yun, gano'n. Dahil walang permit at may ilang paglabag ang may-ari sa Code of Sanitation, kinumpiska ng mga otoridad ang mga ibinebenta nilang pagkain. Napakarami ng produktong nakumpiska. 2 sasakyan ang kinailangan para hakutin ang mga ito. Sa impila ng Kabuyao Police, inimbitahan ang may-ari ng junk shop para imbestigahan sa mga patong-patong na reklamo. Unang-una, nag-ooperate sila nung food processing without securing yung proper document first, yung mga permit. Wala silang mga permits. Nung pagpasok natin sa loob, nakita natin na unsanitary yung lugar. So they have violated yung PD 856, yung Sanitary Code of the Philippines. Nangako naman ang inireklamo na aayusin kagad ang kanilang junk shop at kukuha na rin ng permits bago sila muling makapagtinda ng pagkain. Ang kulang-kulang naman ay permit na para sa pagkain. Ang pagkain pala na para sa baboy, kailangan ibukod ang permit noon. Akala ko kasi, porkit scrap, kasama doon sa permit ko na scrap. Ayusin ko kasi makinawala sa akin eh. Kailangan maibalik ko yan. Kailangan maayos ko yung mga permit ko. Hindi lang po permit ang pagkakamali ninyo. Kahit kailan, hindi po pwedeng isama ang pagkain sa basura. Ipinasuri namin ang instant noodles at seasoning na nabili mula sa junk shop. Lumalabas na sa noodles, marami siyang microbial count si standard plate count na 400 grams colony forming unit. Tapos, marami din siyang count sa total coliform na 15 colony forming unit. Sa seasoning naman, lumalabas na marami siyang microbial content lalo sa standard plate count na 1,200 colony forming unit. Tapos, sa total coliform naman, marami rin siyang microbial count na 130 colony forming unit. Ayon sa nagsuri ng mga ibinigay naming sample, hindi biro ang mga sakit na maaaring makuha mula sa maruruming pagkain. Sobrang delikado siya because coliform nga, coliform Staphylococcus aureus base sa results, and salmonella. They can all cause, again, food poisoning, typhoid. Yung noodles, pag linuto mo siya, it's pinapakuluan lang yun eh. So, hindi siya guaranteed. Even yung tubig na ginamit na pampakulo, it can be contaminated also. Hindi po nakakatulong ang mga negosyante na nag-aalok ng mga produkto sa murang halaga kung makahayop at hindi makatao ang kanilang itinitinda. Malinis ba nangangari nilang kumita kung kalusugan naman ng mga tao ang pagsasawalang bahala na babaliwala rin ang natitipid na halaga? Kaya kayong mga pasaway, tandaan ninyo, digital na ang Dharma! Susunod, home sweet home ni Kapitan, tanggapan daw ng barangay? Ay! Tiniran na marami ng tao. Nakatira si chairman, asawa ni chairman, saka yung mga anak niya, saka yung mga ibang tanod na hindi naman residente talaga sa barangay namin. At mga
mamaya po. Huminto sila. September! Alam mo, ang laki ng perwisyo. Asawa ko,